Mga pulis Maynila handang ialay ang buhay para sa serbisyo. Ito ang kanilang ipinamalas nitong nakaraang linggo sa pamumuno ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Headline din ng pahayagang People's Journal ang pagpuri ng alkalde ng Maynila sa Manila Police District. Saksihan ang mga ito dito sa ika-53 linggo ng weekline. At bago ang mga pangyayari sa araw-araw na operasyon ng nagdaang linggo, umabot sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng Manila Police District mula sa ginawang 24 na illegal drugs operations at pagkakaaresto ng 40 suspetsado. Mayroon namang 51 ginawang illegal gambling operations kung saan inaresto din ang 128 suspects, habang may 16 na matagumpay na operasyon sa loose firearms kung saan ay huli din ang 16 na suspects. Mahigit 4,000 patrol operations naman ang naisagawa ng MPD mula sa pinagsama-sabang mobile, bicycle at motorcycle patrols ng lahat ng mga estasyon sa Kalakhang, Maynila. Mahigit 5,000 violators din ang nasampahan ng kaso sa paglabag sa mga city ordinances, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Consistent service para sa Maynila ang ibinibigay na serbisyo ni Police Brigadier General Dizon. Kaya naman kahit araw ng linggo noong ika-13 ng Agosto, tuloy pa rin ang kanyang spot inspection and correction, mobile patrol, bicycle patrol at motorcycle patrol umaga at gabi. Ito'y upang masiguradong ligtas sa anumang kapahamakan ang ating mamamayan na nasa pasyalan, simbahan, pamilihan at saan mang lugar sa Maynila na pwedeng magkakasama ang pamilya. Ika-14 ng Agosto, Lunes, madaling araw pa lamang ay sinimulan na ni Police Brigadier General Dizon ang kanyang serbisyo. Inikot niya ang ilang police stations at police community precincts para sa kanyang araw-araw na spot inspection and correction. Sinundan ito ng mobile patrol sa lungsod ng Maynila bago ito bumalik ng MPD headquarters para sa traditional Monday flag raising and awarding ceremonies. Pagkatapos ay personal siyang nanguna sa security coverage and police assistance sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at ng pangalawang Pangulo na siya ring kalihim ng kagawaran ng edukasyon, si Vice President Sara Z. Duterte sa Victorino Mapa High School kaugnay ng Brigada Eskwela 2023 na may temang bayanihan para sa matatag na paaralan. Sinundan ito ng pakikibahagi niya sa regular staff conference kasama si Police Colonel Julius Cecil S. Orduño, ang Chief District Directorial Staff ng Manila Police District. Binigyang oras din niya ang pakikiramay bilang respeto sa namayapang si Honorable Danilo Dani Bautista Lacuna na dating Vice Mayor ng lungsod ng Maynila sa Cosmopolitan Memorial Chapel, Araneta, Quezon City. Kinagabihan pagkatapos ng kanyang nakasanayang gawin ay dinaluhan niya ang premiere night ng PNP Advocacy Film na Badge of Honor to Serve and Protect sa direksyon ni Direk J.R. Olinares sa SM Mega Mall Ortigas Avenue, Mandaluyong City. August 15, 2023, Martes, matapos ikutin ang Kamaynilaan at puntahan ang mga estasyon ng pulisya, nagsagawa si Police Brigadier General Dizon ng bicycle patrol sa madaling araw, lalo pat balik paaralan na ang mga estudyante sa Maynila. Sinundan ito ng pagbibigay oras niya sa mga estudyante ng Public Safety Junior Leadership Course 2023-01 sa kanilang courtesy visit upang magpasalamat sa butihing direktor dahil sa suportang ibinigay ng MPD kaugnay ng kanilang Enhanced Community Immersion Program na naglalayong mas paigtingin pa ang magandang samahan ng pulis sa komunidad. Nakibahagi naman sa araw na ito ang ating Game Changer General sa naging closing ceremony ng Basic Cybercrime Investigation Seminar Classes 2023-01 and 02 na isinibay din ang launching ng Police Station Anti-Cybercrime Desk kung saan ay panauhing pandangal si Assistant Secretary Mary Rose E. Magsaysay, ang Deputy Executive Director, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito'y ginanap sa NCRPO Hinirang Multipurpose Hall, Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Nagtapos ang araw ng ating District Director sa pamamagitan ng kanyang gabi-gabing pagpapatrolya sa buong Kamaynilaan.
Samantala noong Miyerkules, ika-16 ng Agosto, pagkatapos ng mga nakasanayang gawin sa madaling araw, kasama na ang bicycle patrol, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang District Enhanced Managing Police Operations Conference, kasama si Police Colonel Roderico A. Roy Jr., ang Deputy District Director for Operations ng Manila Police District, para sa mga update ng mga isinasagawang operasyon at kung paano ito mas magiging epektibo at maiwasan ang mga hindi kanais-nais na pangyayari. Nakiisa din si Police Brigadier General Dizon sa naging 2nd STG Metro Manila Interagency Coordination Meeting kaugnay ng security and safety preparations para sa FIBA Basketball World Cup 2023. Ito ay pinangunahan ni Police Brigadier General Jose Melancio C. Nartates Jr., ang aming masipag na Acting Regional Director ng National Capital Region Police Office. Ito ay ginanap sa hinirang Multipurpose Hall, Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Pagkatapos ng nasabing kaganapan ay nagpunta si Police Brigadier General Dizon sa PNP National Headquarters sa Camp Crame upang makibahagi sa retirement honors para kay Police Brigadier General Andrew D. Cayad, ang Deputy Director for Operations. Presiding officer sa kaganapang ito ang Acting Deputy Chief PNP for Operations na si Police Lieutenant General Michael John F. Dubria. Huwebes, ika-17 ng Agosto, matapos ang mga nakaugaliang pagpapatrolya sa umaga, dinaluhan ni Police Brigadier General Dizon ang 122nd Police Service Anniversary Celebration ng Southern Police District sa Taguig City, kung saan panauhing pandangal ng SPD si retired Police Lieutenant General Ricardo F. De Leon, ang Director General ng National Intelligence Coordination Agency. Samantala, guest of honor and speaker din ng ating Game Changer General sa ginanap na Salamat Kapatid program sa Multipurpose Hall ng MPD Headquarters. Pagkatapos nito ay diretso na si Police Brigadier General Dizon sa kanyang motorcycle patrol at traffic assistance kasama ng mga personnel ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Manila Police District. Samantala, maaksyong Biyernes ang bumungad sa ating mga pulis Maynila. Sugatan ang 2 pulis matapos ang inkwentro sa hinihinalang riding in tandem sa kahabaan ng Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila noong Biyernes, ika-18 ng Agosto. Malaking bagay ang isinulong na gabi-gabing oplansita ng Manila Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Dizon. Bahagi ito ng direktiba ni Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ang aggressive yet honest law enforcement operations. Pagkatapos ng mga kailangang ayusin sa opisina at iba pang commitment ni Police Brigadier General Dizon, hindi kinalimutan ang nakasanayang gawin sa gabi, ang motorcycle patrol. Samantala, pagkatapos ng mga pang-umagang tungkulin ni Police Brigadier General Dizon noong Sabado, ika-19 ng Agosto, isa namang press conference ang naganap sa Manila Police District kaugnay ng inkwentrong naganap ng nagdaang gabi. Nasa MPD Headquarters ang ating butihing NCRPO Acting Regional Director na si Police Brigadier General Jose Melancio C. Nartates Jr. upang sagutin ang mga tanong ng media kaugnay sa nangyaring insidente. Sa kabila naman ng mga kabilaang media interviews, binigyang oras pa rin ni Police Brigadier General Dizon ang pagbibigay ng security coverage and police assistance sa ginanap na 39th year anniversary celebration ng El Shaddai sa Quirino Grandstand, Luneta Park, Ermita, Manila. Sundan muli sa susunod na linggo ang inyong inaabangang weekline ng Manila Police District. Ipapadama ang serbisyong nagkakaisa dahil kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo'y damang-dama, serbisyo'y uunahin ka at ipapamalas ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable police force.